Hey guys, what's up? My name is Sean Win and today tara pag-usapan nga natin itong issue ng Uniteam. Marami nagsasabi na wala na raw Uniteam, marami nagsasabi broken na raw ang Uniteam, and finally, yung pinaka-arkitekto, author ng Uniteam ay nagsalita na. Okay. May mga sinabi rito si Senator Amy na hindi niya pinangalanan pero tinamaan. Sino kaya itong mga to? Okay. So pakinggan muna natin si Senator Amy, then magbibigay tayo ng komentaryo tungkol sa kanyang mga sinabi. And definitely dun sa mga taong gusto makilahok sa kanya sa ating discussion, feel free to put your comments sa comment section. Okay? Tara, pakinggan natin dito si Senator Amy. Uniteam. It's just been a little over a year since the election. Sorry? Now Nagkakagulo na saying raw. wala na daw Uniteam. Sa palagay It's ko, the end wala of namang unity. problema yung kapatid ko at si Vice President. Marami yata sa iba, yung mga umaaligid, nag-aambisyon, manghang magsalita, pumoporma. Kaya galit na galit ako nung araw ng Yolanda. Mahintang ulo ng bakla. Bakit Sabi wala ko, ano po kayo ba? dun? Ba't ganyan? Ha? Wala kayo dun sa Leyte? Hindi, kasi ayoko ng ganun dahil yun nga, dapat igalang yung pagdiriwang at yung paglipas ng libo-libo na waray doon sa Tacloban. Imbes na ganun, naging papogi, tapos sa panayang banatan, nainis naman ako sa ganun. Ayoko naman ng ganun. At sa palagay ko, si Presidente at saka si Vice, okay naman sila. Kaya lang, yung kapatid ko, sobrang bait, hindi nagagalit. Ayun, siguro sinasamantala siya at pinagbibigyan niya lagi. Pero in the meantime, naawa naman ako kay Vice President dahil bugbog sarado na siya. Kung Agree po kayo dun sa apakasimple naman ng issue kung bakit Oo. naman lumaki na lumaki. You explained na sobrang okay naman, walang lamat between the Vice President and the President, your brother. Wala Kamusta nang naman guguluhan pa. Ako Oo. talaga nalulungkot na talaga dyan Nalulungkot na talaga ako na sinisira talaga yung magandang samahan ng Uniteam. At yun, ang masakit dyan, hindi lang yung pagkakaibigan, na yung mahirap dyan, talaga hindi maganda para sa Pilipinas. Kasi mas matibay tayo kapag... Okay. Sabi nga rito ni Senator Amy, so nakikita niya kung paano sinisira yung samahan ng Uniteam. Ako, clearly nakikita ko yan, hindi lang dahil kay Tambaloslos. Initially, nung tinatawag na Tambaloslos si Speaker Romualdez, I'm not comfortable calling Speaker Romualdez as Tambaloslos. It's the same thing nung tinatawag na ng maraming BBM supporters si Leni as Lutang. No? As much as possible, I still call her Leni Robredo by her name or by VP or by attorney. Ganyan. Pero over time, masasanayan mo na rin tawagin siyang Mama Leni. Ayos na rin yun, no? Kaysa tawagin siyang Lutang. As much as possible, pinipili ko pa rin na gumalang dun sa mga taong I think they still deserve to be respected, no? Dun sa mga hindi, definitely, hindi natin sila tatawagin as such. Anyway, going back here, no? Ako personally nalulungkot ako nung una ko nakikita na may mga BBM supporters, tawag nga nilang spicy supporters na biglang nilalaglag si VP Sara. At the same time, yung mga DDS din naman, nilalaglag si BBM. Ako, hanggang sa dulo, hanggang sa huli, hanggat wala akong nakikitang mali sa dalawa, I will continue to support the Uniteam. Uniteam ako. Wala akong iiwanan dyan sa dalawang yan. Kasi, hindi ko naman binoto si BBM dahil kay VP Sara and vice versa. Binoto ko silang pareho dahil naniniwala akong pareho sa kanila. Kaya ako, whenever I see people making comments against VP Sara or PBBM, diretso lang ako. Hinahayaan ko sila. Diba? Hinahayaan ko sila. Kung meron akong dapat i-upload para kay VP Sara o kay PBBM, yun yung gagawin ko. Pero hindi ako gagawa ng isang hakbang na halimbawa I'm going to bash PBBM. 'Di ba? Kahit sa totoo lang,
there are times na whenever I talk to some of my friends from TikTok na ako rin, nagkakaroon na rin ako ng actually disappointment with PBBM. Lalong-lalo na kung paano, no, kung paano siya nagiging tahimik sa mga ataking ginagawa kay VP Sara. Doon ako nadi-disappoint. Bakit? Kasi if I remember it very, very correctly, no, nung panahon ng eleksyon, maraming lumiligaw kay VP Sara. Nakunin na lang siya as siya yung vice president nila. Pero si VP Sara, she continued, no? Wala siyang pakialam sa anong sasabihin ng maraming tao laban kay PBBM. And maraming bumoto kay VP Sara na hindi naman binoto si PBBM. Kaya kung makikita mo, meron pa rin silang difference. Pero konti lang. Hindi naman masyado. Marami din mga kakamping na bumoto kay VP Sara. No? Makikita nyo naman yung malaking difference nila ni Kiko Pangilinan. Kung meron man akong ikinakalungkot, no? Hindi naman tampay, kinalulungkot. Yung pagiging tahimik ni PBBM. Nakikita niya na kung paano atakihin si VP Sara. Ganon din naman si VP Sara nung panahon ng eleksyon, hinayaan niya rin na ilaban, no? Lumaban si PBBM sa sarili niyang laban. Actually, hindi naman si PBBM ang lumalaban eh. Yung mga sumuporta sa kanya nung panahon ng eleksyon eh. Kami yung mga sumasagot sa lahat ng mga paratang paninira kay PBBM. Kaya nga sabi ko sa inyo, mahirap yung labanan na yun. Dahil dokumento sa dokumento ang mga pinapakita ng mga kakamping. Hindi naging madali ang laban with the kakampings. May mga valid points silang mga na-raise. And we have to, sabihin na lang natin we have to rebut on that, diba? In such a way na dapat papel sa papel din. Kaya sa totoo lang, even it was so hard, masaya kasi marami kaming natutunan. Doon sa diskurso na yan, marami kaming natutunan. Na, may mga ganito palang documents na nag-exist. May mga ganito palang kaso na nag-exist. Kasi noong mga panahon nila, hindi pa naman, ako personally, yung panahon ni Marcos, ni Apulacay, hindi pa po ako tao. Nung inalis sila sa doon pala ako naging tao. Sa Malacanang. Diba? Wala pa nga akong ulirat nung panahon na yun eh. Kaya tayo nagre-rely lang tayo kung anong mga nasusulat, kung anong naikikwento. But then again, at the end of the day, marami rin lumalabas sa baul na informations. No? Sooner or later, natututunan natin, na-discover natin yung mga informations niyan. Na binabangga natin sa sinasabi rin ng mga kakamping ng panahon na yun. Come to think of it, no, yung laban ni PBBM at saka ni VP Sara, nung panahon ng election, hindi iniwan ni VP Sara si PBBM. And I'm hoping, no, na hindi rin iiwanan ni PBBM sa ere si VP Sara. No, kung paano prinotektahan ni VP Sara yung kanilang hindi lang samahan, yung kanilang tandem, sabi nga ni PBBM, if I remember it correctly, dineclare niya ang sarili niya as the official BFF of VP Sara. I hope hanggang sa huli pangangatawanan ni PBBM yung pagiging BFF niya kay VP Sara. And we cannot speculate about that, no. The only thing that we can do as of today is to continue to believe na ganun nga ka-close. Kahit maraming sinasabi tong si Maharlika na si First Lady Lisa niluluto ang tandem ni Romualdez at saka ni Idol Rafi. I hope na hindi nga kasama doon si FL gaya na kung paano sinasabi ni Maharlika na may mga ganungang eksena. Okay?
laban kay VP Sara. Anyway, balik tayo dito kay Sen. Aimee. Kapag solid North, solid South, solid Pinas, di matibay tayo, magandang takbo. Eto pa, hindi nga tayo makaahon-ahon dito sa pandemic, itong pandemonyo na pagkatagal-tagal. Kasi hindi pa kompleto yung trabaho. Marami pa tayong graduate na yung mga trabaho nila, food delivery pa rin, nakakatatong taon na. Tapos ang taas-taas ng presyo ng bigas, talaga naman, yung pagkain, pahirapan. Yung mga mambubukid, I mean, I can go on, no? The problems are there. And itong alitan sa politika, imbes na nagkakaisa, talagang imbes na talagang tutukan mo yung problema, impeachment, confidential funds. Naku naman, ba't naman tayo napunta riyan? Tapos sunod-sunod, kaya mahirap sabihin na aksidente, biglang may kaso na si Presidente Duterte, biglang pinapapunta na siya sa QC Court, tapos biglang may ICC. Ano ba to? Bakit sabay-sabay? Parang napapaisip ka, sino kaya nakikialam dito? Bakit ginugulo kami? Maayos naman tayo. Hirap na nga ang Sino Pilipino. nga ba, Sen? May alam ka ba na hindi namin alam? Siyempre, alam natin na maraming gumagalaw sa Pilipinas. Yung foreign affairs natin ngayon, biglang nag-pivot to the United States. To be clear, you think may uniteam pa? May? Uniteam? Oo naman. Oo naman. Sa mga principal actors, matibay pa ang uniteam. Kaya lang nakakalungkot kasi marami nakikialam. Hindi ko alam kung tagalabas or kung mga ambisyoso dito sa loob. At yung maraming marites na walang kamatayan sa Pilipinas. Kaya Alam mo, ito yung ito yung naging sabihin na lang natin, tawag dito. Ito yung nakakalungkot, guys, no? Punta natin yung PNA. May nakita ako sa PNA. Wait lang, ha. Okay dito, guys. Sabi ni Romualdez, time to put aside talks about 2028 polls. Ito ba? Isa ba to sa mga tinamaan sa sinabi ni Senator Aimee? No? Sobrang kabig, samantalang napakaingay niya during budget hearing. Tapos ngayon, ganito nangyari. Ganito na lang sasabihin niya. Actually, dito nga kung babasahin natin, no? Sabi niya rito, Speaker Romualdez, Speaker Ferdinand Martin Romualdez on Friday called for unity across party lines to achieve progress and improve the lives of Filipinos, saying it's time to set aside speculations about 2028 electoral prospects. Nakakatawa, no? Ngayon niya lang na-realize na dapat pala hindi siya nagpakita, no? Or gumawa ng sarili niyang issue. Ngayon nakita niya kung paano siya inaatake ng mga tao, biglang kabig. Biglang kambyo. Na ultimo pinsan niya, hindi natutuwa sa mga pinaggagawa niya. 'Di ba? Most probably na-realize ni Speaker Romualdez na hindi madaling kalaban sa 2028 election si VP Sara kung sakali man tatakbo siya, which is basically pag-uusapan natin later on. Yung ginagawa, marami nga guys ito yung sinasabi ng maraming tao. Nababasa natin sa comment section, sa kanilang mga posts and all. Itong itong mga kumakalaban ngayon o sumisira kay VP Sara, they're testing the water. Siguro by now naman nakikita nyo na yung pagtetest ng water. Yung naging resulta ng pagtetest yun ng water. Hindi nyo ikatutuwa kung magkakaroon kayo ng mataas na expectation na easy lang nakalabanin si VP Sara by 2028. Ngayon pa lang nakikita nyo na
yung rejection ng mga tao. 'Di ba? If I'm not mistaken, there was this one post about Speaker Romualdez na tumakbo ito somewhere early 2010 or somewhere there. Basta tumakbo to ng senador. Eventually, nag-back out siya. Hindi niya tinuloy yung pagtakbo niya. Bakit kaya? Dahil alam niya sa sarili niya na hindi siya mananalo? Bakit kaya this coming 2025, hindi siya tumakbo for Senate? Nang malaman natin kung may mga boboto sa kanya. Kung makakapasok siya sa top 12. No? Kasi yung lineup pa lang ng ng ibang party, mabibigat na eh. I think tatakbo si De Lima. Tatakbo rin si Mama Lenny. Marami pang mga tatakbo na old-timer. No? Yung mga veteran senators natin. I think Tito Soto babalik ng Senate. I'm not 100% sure pero napag-uusapan, nakikita natin na baka nga bumalik si Senator Tito Soto. Meron din ugong-ugong na tatakbo si Pulong. Tatakbo si PRRD. No? Itong tao, ito pa lang mga to, pag ito nagtakbuhan, definitely laglag to si Romualdez eh. Ngayon pa lang, sira na siya eh. 'Di ba? Yung pahayag ni si Senator Amy. Diyan din sa interview, sinabi niya na mainit ang ulo niya yung araw ng Yolanda. Tapos, meron pang lumalabas dito na fake news daw. Napin natin, guys. O, ito guys, tingnan niyo yung post ni Ma'am Joey dito. Guys, dun sa mga hindi pa po nakaka-follow kay Ma'am Joey, go for it. Follow niyo po siya dito sa Facebook. Pinalabas ni Rappler, ayon nga dito kay Ma'am Joey. Alam mo, Rappler, ang binalahura mo dito ay hindi lang si Senator Amy, kundi ang mga linemen na nagpunta sa Leyte para tumulong ibalik ang kuryente ng mga nasalanta ni Yolanda. Napakahirap po ng trabaho ng linemen. Madami dyan namamatay sa serbisyo at nagtatamo ng mga permanenteng injuries, bulag, nalusaw ang kamay, nasunog ang katawan at iba pa. Wala tayong kuryente sa bahay kung wala sila. Tapos dahil gusto nyong sirain si Senator Amy, babalarain niyo ang sacrifices ng mga linemen ng INEC, Ilocos Norte Electric Cooperative. Huwag ganon. Magsilbing aral ito, hindi porket walang news report ay hindi totoo ang mga isang bagay. Public apology is due. Totoo naman. So eto nga nag-release po ng tawag dito ng statement ng INEC doon sa pagfa-fact check ni Rappler. No? Maraming ginagawa ang mga Marcoses na hindi natin nalalaman dahil hindi po nila ugali. No? In most cases, hindi po nila ugali ang ipagyabang yung mga naitulong nila. I remember, there's this one BBM supporter, kaya sobra niya kina-campaign nung time na yun si PBBM because if I'm not mistaken and if I remember it correctly, sinabi ng babae that lumapit sila kay PBBM. No? At binayaran ni PBBM yung bill nila nung panahon ng COVID. Marami din pong hospital na nag-donate si PBBM ng PPEs at kung ano-ano pa. Walang nag-video, walang Maraming sakuna. No, maraming kalamidad ang sumuporta ang magkapatid na Marcos sa mga tao. Na hindi po yun na video. Wala pong sabihin na lang natin, walang nakipag-usap, walang nag-cover na media. Kung papansinin nyo nga guys, kung manonood kayo ng news, every day I go and watch news. Sabi ko, shit, tumatanda na ako, news na paborito ko. Hindi. Hindi. Una, importante na alam natin kung ano nangyayari sa paligid natin. Pero maraming ginagawa ang gobyerno natin na hindi actually nilalagay sa news.
One of the most interesting, no, na hindi nalagay sa news is yung pagpa-file ng co-warranto case against Raffy Tulfo. Which is, kukulitin ko si Atty. Libayan to discuss co-warranto. Diba? Paano pagpa-file ng co-warranto? Ano ang grounds ng co-warranto? Not specifically kay Raffy Tulfo alone, but ano-ano ang pwedeng i-file for co-warranto? Meron bang specific na mga cases for co-warranto? Gaano katagal umaano ang co-warranto? Imagine niyo isang Larry Gadon ang nag-file ng co-warranto against kay dating Chief Justice. Hindi nga pwede siyang tawagin Chief Justice kasi parang ang co-warranto is parang lumalabas na hindi ka naging Chief Justice. Sereno. Alam ko nag-file din siya kay against, if I'm not mistaken, not 100% sure, meron din siyang pinag-file ng another justice sa Supreme Court. Diba? So, hindi ko napapangalanan kasi I'm not 100% sure about that. Anyway. So, dito pala makikita natin na there are people talaga na gumagawa ng paraan to divide. Dapat tayong mga supporter, hindi natin ihahayaan yun. Na ipanalo natin both. PBBM at saka si Inday Sara. Minsan sa totoo lang, out of dismay, out of siguro inis na rin. Minsan nasasabi ko kung wala naman Duterte, hindi naman mananalo si PBBM. Sana nakikita natin that them dyan sa executive, kaya very smooth ang takbo ng administrasyon natin. Sana wag na lang natin hayaan na may mga tao, may mga politiko na sumasawsaw sa magandang samahan ng dalawa. Kasi pag nasira yan dalawang yan, sino rin na magsasuffer? Tayo naman Gusto ba natin magkaroon ng another Duterte at saka Robredo? Nakakanibago nga para sa atin Alam niyo kung bakit? As far as tandem is concerned, ito na yata yung pinaka-smooth na tandem na nakita natin. Na lahat tayo nagbe-benefit. I'm gonna give you one very good example. Habang busy si PBBM sa pagpo-promote sa bansa, pag-invite ng mga investors, naaasahan niya si VP Sara to look after the administration, to look after every Filipino. Di ba tayo natutuwa nun? Sino din ba nagbe-benefit? Di ba tayo rin? Bakit hinahayaan natin na may mga tao na mayroong political ambition and the way for them to win by 2028 ay sirain ang tandem ng Unity. Sana wag po nating hayaan yan. Sana kung gusto nilang tumakbo, walang problema tumakbo kayo by 2028. Pero hayaan nyo ang mga nagtatrabaho magtrabaho. Wag nyo nang pasukan pa ng politiko. Kung worthy kayo manalo by 2028, then so be it. For now, wag nyong gamitin ang pondo ng taong bayan para magpapogi kayo. Hindi nyo kailangan sirain si VP Sara or si PBBM para magkaroon kayo ng edge by 2028. Kasi by doing so, kayo at kayo rin ang magsasuffer by 2028. Dala mga tao hindi nakakalimot. Maniningil kami by 2028. Maniningil kami by 2025. Diba? Kaya nga ibang politiko, pinatatahimik na kami. Kasi namumulat na namin yung mga, sabihin na lang natin, yung mga kababayan natin na hindi pa rin, alam yun, hindi pa rin nila ma-realize na may mga mali. Diba? May mga mali. Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, and comment. I-share nyo na rin ang inyong mga thoughts regarding this. Sana manatili po tayong Uniteam gaya ng pagiging Uniteam ni PBBM at saka ni Inday Sara. Sila po yung binoto natin. Marami sa atin. 32 million ang bumoto kay PBBM at saka kay VP Sara. Hindi po si Raffy Tulfo ang binoto natin. Hindi po si
Romualdez ang binoto natin. Hindi po sila nagpapatakbo ng administrasyon. Hindi po sila ang nasa executive. Laser focus lang po tayo dito sa tandem ng Unity.